Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. Today is the third day of our Misa Aguinaldo. And if you have listened intently, the focus of our liturgy is on Joseph. Why Joseph? When Joseph was visited by angel in a dream and called him out, the angel acknowledged that Joseph is a son of David. Because indeed, he came from the lineage of David. It is so important to consider this lineage of David. Because in the first reading of today's Mass, we have heard that a prophecy was said that the Messiah, the Christ, the Savior, will came from the line of David. Now, this prophecy comes into fulfillment. Ang pangako ng Diyos na ginawa sa lumang tipan, na kung saan maliwanag ang kanyang pangako na manggagaling sa lahi ni David ang magiging tagapagligtas. Ngayon nagkakaroon ng katuparan sa Ebanghelyo dahil hinirang ng Diyos ang isang anak ni David sa pangalang Jose na kung saan sa kanya magmumula ang manunubos. Kaya naman sa araw na ito, nakatuon tayo kay Jose. Bago pa man ipinanganak si Jesus, binabigyan tayo ni San Lucas ng pagkakakilalhan. Who is Joseph? Why was Joseph chosen by God? 3 characteristics of Joseph that he possessed. And it's good to consider this characteristic and learn why Joseph found favor with God. Unang katangian ni Jose. Sinabi sa Ebanghelyo, Joseph is a righteous man. Si Jose ay isang matuwid na tao. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabi nating matuwid ang taong iyon? Masasabi lang natin matuwid ang tao kapag ang taong iyon ay sumusunod sa alituntunin, yan man ay sa Diyos o yan man ay gawa ng tao. Kaya nga, hindi mo masabi na matuwid ang isang tao kung nakita na, halimbawa, sa kalye, nakalagay, no parking, tow-away zone. Tapos makikita mo sa ilalim, may magpapark na sasakyan. Do you think that owner of a vehicle matuwid? Yan ang problema kahit sa ating kasalukuyang panahon. Dito na lamang sa Karangalan, kapos na nga ang mga daan, naglagay na ang gobyerno ng napakaraming signage, no parking, no parking. Oh, kaginhawaan, kalinsabay, nandyan yan. Pero makikita mo, may magpapark pa rin. Kaya tama rin ang lumang kasabihan, hindi nabibili ng pera ang pagiging matuwid. Kahit mga ang pagiging edukado, hindi yan assurance na matuwid. Kasi karamihan naman dyan, may alam, nakatapos ng pag-aaral, pero hindi masunurin sa batas. Sila pa ang namumuno, feeling entitled. Pinaglalaban ang mali. Iniisip na, tapat ng bahay ko yan, aking yan. Kailan ka mo binili ang kalsada na ginawa mong parking? Doon pa lamang sabit ang marami sa atin. Kaya nga maganda na binibigay na halimbawa on this third day na nagninilay tayo, si San Jose. Isang katangian niya, matuwid. Ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. Iniiwasan ang mali dahil alam niya sa kanyang sarili
iyon ay mali. Ang pagiging matuwid will always do the right, regardless kapag may taong nakakakita o walang nakakakita. Same way, sukatan rin ng pagiging matuwid ang pagbabayad ng tamang buwis. Ito, ang ilan sa atin, nagbabayad ng buwis. Pero tanong mo sarili mo, are you really paying the right taxes? Kasi yan ang ginagamit nating dahilan. Minsan, hindi magbabayad ng buwis. Bakit? Ikinukurakot lang naman ng gobyerno at mga taong gobyerno. Hindi ibig sabihin, ang iba gumagawa ng masama, tutularan mo rin ang kanilang kasamaan. Ang pagiging matuwid ay ginagawa palagian dahil ang kinakatakutan mo sa huli, hindi ang husga na bibigay ng tao, kundi ang husga na bibigay ng Diyos sa iyo. The second characteristic that we can learn from Saint Joseph is being compassionate, yung pagkakaroon ng malasakit. Why is it so? We continue our reflection on the gospel. Joseph was about to marry the Blessed Mother. Subalit bago pa man sila'y kinasal, nakita na o natagpuan na ni Jose na si Maria na kanyang papapakasalan ay nagdadalang tao. Ngayon, binalak niya na hiwalayan ng lihim si Maria. Bakit naroon ang malasakit ni Jose? Understand, my dear friends, that during the time of Joseph and Mary, kapag ang isang dalaga ikakasal, at bago pa ikasal, natagpuan ng nagdadalang tao, ibig sabihin nagbuntis na hindi alam kung sino ang tatay, o kahit alam pa man ang tatay, ang dalagang iyon ay paparusahan ng buong sambayanan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato sa babaeng iyon. Now, ayaw ni Jose na mangyari kay Maria, nasapitin niya ang sakit, ang parusa, ang pagdurusa ng kamatayan dahil lamang sa pagdadalang tao. Doon makikita natin na ang lalaking ito tunay na may malasakit. Ayaw mapahamak ang tao na nakilala niya na marahil nagkamali. Iyan ang isang aral pa na mapupulot natin. Bakit? Dahil sa panahon ngayon, imbis na pangalagaan ang magandang pangalan ng ating kapwa, minsan tayo pang naging sanhi ng pagkakasira. Sa papanong paraan, Father? Naalala nyo, hanggang ngayon, ginagamit nyo pang salitang marites? Diba? Bakit nagmarites ka? Anong marites? Sabihin mo na lang, chismosa, naninirang puri. At yan ay hindi nakakabuti, unang-una sa iyo, at higit sa lahat sa tao na pinag-uusapan niyo. Bakit? Dahil una sa lahat, wala kang batayan kung ang iyong binabalita ay totoo. At kung totoo man, anong pakialam mo sa buhay ng may buhay? Ikaw ba yun? Kung sa'yo kaya mangyari na siraan ka ng iba, kung sa'yo kaya mangyari na kung saan pag-uusapan ka ng kapitbahay mo, matutuwa ka ba? Ang taong may malasakit, hindi ninanais na ang kanyang kapwa dumanas ng hirap. Ang taong may malasakit, ayaw niya na kung saan papahirapan ang kapwa. Bagkus ang taong may malasakit,
kapag nagdurusa ang kanyang kapwa, nakikiisa siya sa hirap na pinagdaraanan. Yun ang ikalawang katangian na nakita natin kay Jose. Ikatlong katangian na mapupulot natin sa Ebanghelyo sa pagpapakilala sa taong ito. Nang nagpasya si Jose na hiwalayan ng lihim si Maria, narinig natin that the angel of God visited Joseph through a dream. And the angel of God explained to Joseph paano si Maria nagdadalang tao. And after explaining, the angel of God also appointed or delivered a message to Joseph that he was chosen by God to be the father of the Savior. Isa sa mga misyong iniatas ng Diyos na talagang pangangatawan ni Jose ang pagiging ama. Sinabi sa Ebanghelyo, and you shall name him Emmanuel. Ang pagbibigay ng tinatawag na pangalan sa bata ay tungkulin ng ama. Bakit? By giving that name na iniatas rin ng Diyos, kinikilala ni Jose na ang batang ito ay magiging akin. Kaya nga matapos na magising si Jose sa panaginip, ang ating napakinggan, sinunod ni Jose ang bili ng anghel. Ikatlong katangian ni Jose, masunurin. Yan ay magandang magsilbing ikatlong hamon sa atin. Bakit? Dahil sa pang-araw-araw na buhay, kayo mismo makapagsasabi, may gusto tayo na mangyari. May gusto tayo na makamit. In the case of Joseph, what he wants is to separate silently Mary. But that was not the plan of God. Ang plano ng Diyos ay kunin niya si Maria at pakasalan niya. Kaya nga, nang tinanggap ni Jose ang mensahe, sinunod niya ang anghel. Sinunod niya ang Diyos. We have to consider that, my dear friends. Yes, may mga gusto tayo. Pero palaging isaalang-alang natin, ano ang gusto ng Diyos para sa atin? Bakit dapat nating sundin ang gusto ng Diyos? Isn't it every day when we pray the Lord's Prayer, we say and clearly manifest, your will be done on earth as it is in heaven. Tama? Anong ibig mong sabihin kapag dinadasal mo ang makatagang, your will be done? Nais mo na ang masunod ay kalooban ng Diyos at handa kang talikuran ang sarili mong kalooban. At dito pinakita ni Jose ang ikatlo niyang katangian, ang pagiging masunurin. Tatlong aral ang ipinababatid sa atin mula kay Jose. Ang taong binibigyan ng halaga ngayong ikatlong araw ng ating Misa Aguinaldo. Anong mga aral na ito? Unang aral, si Jose ay matuwid. Ikalawang aral, si Jose ay may malasakit. Ikatlong aral, si Jose ay masunurin. 3 M's. Matuwid, malasakit, masunurin. Hamon ang tatlong katangian na yan ni Jose para sa bawat isa sa atin. Kaya pag tinatanong natin bakit siya kinalugdan ng Diyos, ito ang tatlong susi na taglay ni Jose. Nais mong kalugdan ka ng Diyos, simulan mo sa pagsasabuhay ng tatlong katangian na meron si Jose. Taglay ang pagiging matuwid, malasakit, at masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.